Bakit may nakita akong pasyenteng CKD stage 5 pero pinatigil ng nephro ang dialysis at gamot na lang ang binigay pero normal sa kanyang gawain? Hindi naman lahat ng CKD 5 ay kailangan mag-dialysis. Actually, may dalawang uri ng CKD stage 5, yung dialysis requiring at non-dialysis requiring. More likely na mga ilangan ka ng matagalang dialysis kung ikaw ay may mga sintomas na ng pagkalason gaya ng pagsusuka, pagkahingal, pagkakaroon ng maraming tubig sa baga, na hindi ka na makaihi ng madami or naapektuhan na yung utak. Ang tawag dito ay uremia at diniscuss ko ang 15 signs and symptoms na ito dito sa video na ito. Para sa karamihan ng CKD stage 5, pwede na ang proper diet at maintenance medication upang mapanatili ang kalusugan. Most kasi ng CKD stage 5 ay stable, meaning hindi pa bago-bago at hindi bumabagsak ang kanilang kidney function. Wala rin silang sintomas ng uremia o pagkalason. Yung iba nga, kung hindi mo titingnan yung mataas na creatinine nila ay hindi mo mahahalata na may kidney disease pala sila. May mga cases na na-admit ang pasyente dahil sa matinding sintomas or biglang tumaas ang creatinine at nangangailangan ng dialysis. Ngunit eventually ay nakaka-recover din sila. Sa mga pasyenteng ito, may natitira pang sapat na function ang kidneys nila upang makapaglinis ng toxins. Ang tawag dito ay residual renal function. Hindi nakakagulat na pwedeng mapatigil ang dialysis after a few weeks or months dahil nakarecover ang kidneys nila. Take note na CKD stage 5 pa rin sila, ngunit hindi na nila kailangan mag-dialysis. Of course, kung ilang taon ka na rin nagda-dialysis at hindi na bumababa masyado ang creatinine mo, less likely ka nang mapapatigil sa dialysis at tanging kidney transplant lang ang paraan upang matigil ka sa dialysis.